ako mag-alin ng isang awitin para po sa ating Panginoon. Kay buti-buti mo, Panginoon, sa lahat ng oras, sa bawat araw, ika'y laging tapat kong magmahal. Ang iyong kaawa ay magpawalang hanggan. Kay buti-buti mo, Panginoon, sa lahat ng oras, sa bawat araw, ika'y laging tapat kong magmahal. Ang iyong kaawa ay magpawalang hanggan. Pinupuri, sinasamba kita, dakilang Diyos at Panginoon. Tunay ngang ika'y walang katulad, tunay ngang ika'y di nagbabago. Mabuti ang Diyos na sa atin nagmamahal. Pinupuri, sinasamba kita, dakilang Diyos at Panginoon. Tunay nang ika'y walang katulad, tunay nga ika'y di nagbabago. Mabuting Diyos na sa akin nagmamahal. Ay buti-buti mo, Panginoon, sa lahat ng oras, sa bawat araw, ika'y laging tapat kong magmahal. Ang iyong kaawa ay magpawalang hanggan. Pinupuri, sinasamba kita, dakilang Diyos at Panginoon. Tunay ngang ika'y walang katulad, tunay ngang ika'y di nagbabago. Mabuti ang Diyos na sa akin nagmamahal. Pinupuri, sinasamba kita, dakilang Diyos at Panginoon. Tunay ngang ika'y walang katulad, tunay ngang ika'y di nagbabago. Mabuti ang Diyos na sa akin nagmamahal. Pinupuri, sinasamba kita, dakilang Diyos at Panginoon. Tunay ngang ika'y walang katulad, tunay ngang ika'y di magbabago. Mabuti ang Diyos na sa akin nagmamahal. Yes, Lord, Panginoon, Lord, tunay nga pong napakabuti mo sa aming buhay, Lord God. Lord, thank you for everything. Thank you for everyday sa aming buhay, Panginoon. Lord, itinataas po namin ang lahat ng papuri at pasasalamat sa iyo. In Jesus' name, Amen and Amen. Patuloy po tayong manalangin at iniling po ko na samahan niyo po akong ipag-pray natin ang ating COVID concern at ang ating pinagdadaanan ng issues and event. Lord, maraming salamat po muli, Lord, sa araw na to, Lord, na kami po yun, Lord, nandito po muli, Lord, upang purihan ka, Lord Jesus, Lord. Langin ko po, Lord, ang aming COVID concern, Lord, yung langin ko po yung aming pinagdadaanan ngayon na pandemic, Lord, na nawa, Lord,
Bigyan niyo po kami ng kalakasan, Lord Jesus, physically, Lord, emotionally, mentally, Lord Jesus. Lalo na po sa mga mas naapektuhan po ng pandemyang ito, Lord Jesus. Lord, dalangin ko po yung mga nawalan ng trabaho, Lord. Lord, Lord, bigyan niyo po sila ng kalakasan, Lord. At bigyan niyo po sila ng wisdom, Lord, kung paano po nila ma-provide yung kanilang pangangailangan, especially sa kanilang pamilya, Lord. Lord, dalangin ko din po, Lord, na Lord, yung nawalan po din lang hanap buhay, Lord, yung sa company po nila, sa mga business, Lord, I pray, Lord, na kayo po yung patuloy, Lord, na tumulong at magbigay sa kanila ng kanilang pangangailangan din po, Lord. At Lord, alam ko po, Lord, na lahat po ng nangyari ito is alam ko ba may plano po kayo, Lord. At Lord, dalangin ko din po, Lord, sana namumunan sa bawat bansa po namin, Lord, na patuloy, Lord, kayo po magbigay ng wisdom, Lord, kung paano po nila mas matulungan yung kanilang kababayan, Lord. At Lord, paano po nila mahinto ang pandemya, Lord Jesus, na to, itong COVID na to, Lord. And Lord, I pray also, Lord, na Lord, yung sa vaccine po, Lord, na Lord, magkaroon po ng access na po ang lahat ng bansa, Lord, upang Lord, sa ganun is na-stop na po totally yung COVID na ito, Lord. And Lord, alam ko po, Lord, na kayo po yung Diyos na makapangyarihan at lahat kaya niyong gawin lahat, Lord Jesus. Lord, alam ko po, Lord, na sa pamamagitan po ng aming mga prayers, alam ko po, Lord, na kayo po magbibigay sa amin ng kalakasan, Lord. At Lord, sa mga yun nga po, sa mga napektuhan din po, Lord, kung may mga sakit ngayon ng COVID, Lord, I pray, Lord, continue, Lord, na bigyan niyo din po sila ng kalakasan, Lord, sa kanilang immune system, Lord Jesus. Lord, continue, Lord, I bless you po yung bawat pamilya po namin, Lord. At Lord, alam ko po, Lord, na itong pandemic na is hindi magiging hindrance, Lord, upang, Lord, papurihin ka, Lord Jesus. Lord, maraming salamat po, Lord. Alam po namin, so in Diyos, hindi niyo po kung pababayaan, Lord Jesus. At Lord, you will bless us and you will protect us in Jesus' name, Lord. Lord, ganun din po ang issues and events, Lord. Lord, marami po na pagdadaanan ng bawat bansa, Lord Jesus, especially sa Pilipinas, Lord. But Lord, continue, Lord, na ikaw yung manguna, Lord, sa bawat sa aming bansa, Lord, na Lord, salo siyang patatagin, Lord. Lord, magkaroon din siya ng kalakasan, Lord, kasi na po namin nahirapan din po siya, Lord, but Lord, ikaw yung magiging kalakasan niya, Lord. At Lord, dalangin ko din po yung mga tao, Lord, sa Pilipinas, Lord Jesus, na Lord, patuloy, Lord, na kayo po yung mangusap sa kanilang puso at bigyan niyo po sila ng mas malakas na paniniwala sa inyo, Lord. Lord, I pray also, Lord, na magkaroon ng peace na po sa bawat bansa, Lord. At Lord, sa bansang Pilipinas, especially po, Lord. At Lord, nawa, Lord, magkaroon sila ng heart of pag masunurin, Lord, yung mga mamamayan, Lord, sa Pilipinas. At Lord, nawa din po, Lord, yung injustice po, Lord, sa bansang Pilipinas, kung kahit saang bansa, Lord, na lang, Lord, is nawa, Lord, is maging fair po sa lahat, Lord, fair, at wala na po yung mga injustices na yan, Lord. Lord, pray also, Lord, na yung racial discrimination din po, Lord, na Lord, alam ko po, Lord, na sa inyong harapan, Lord, wala pong mayaman, mahirap, wala pong puti, maitim, but Lord, alam ko po na sa iyong harapan is bari-pareho po kami, Lord, at alam po namin na ikaw yung Diyos na tinuring mo kaming anak, Lord, simula nung ikaw yung Diyos namin, Lord Jesus. Lord, maraming salamat po because alam po namin ng lahat ng ito, Lord, is kakaroon po ng kasagutan, Lord Jesus. Lord, maraming salamat because ikaw yung Diyos na ikaw yung Diyos na pagmahal, ikaw yung Diyos na nagbibigay sa amin ng kalakasan na protection, Lord. At Lord, I praise and sa lahat po ng prayers po namin, Lord, I pray din po, Lord, na patuloy, Lord, na kayo pong humimok sa bawat puso ng bawat tao sa buong bansa at sa Pilipinas po, Lord. Lord, tulungan niyo din po ang bawat tao, Lord, na mamamayan, Lord Jesus, na Lord, bigyan niyo po sila ng yung puso, Lord, na mapagpatawad din nila po, Lord, sa anuma po yung nagawa ng mga tao sa kanila, ibang tao sa kanila, bigyan niyo po sila ng puso mapagpatawad, Lord Jesus. At Lord, salamat po at pinabalik po namin pupuri sa inyo sa pangalan ni Jesus. Amen.
Kamusta po kayo? I hope na okay lang po kayo, and welcome po sa ating intercessory prayer sa umagang ito. And thanks God na binigyan na naman tayo ng panibagong araw sa ating mga buhay. So hello po sa ating mga nasa YouTube at sa ating Facebook. So I hope na okay lang po kayo, at napakabilis ng panahon, magma-March na naman. So thanks God, no? So makikita natin na talaga ang God's faithfulness at goodness ay nandyan siya palagi sa atin. So before po tayo continue sa umagang ito, manalangin po muna tayo. Okay, yes Lord, hallelujah Jesus. O Lord God, we glorify your name, O Lord. We exalt your name on high, O God. You are the King of kings and Lord of lords. Lord, sa umagang ito, Lord, lumalapit kami sa iyong presensya at nagpakumbaba, O Diyos. Linisin mo, O God, ang aming mga puso, ang aming mga isipan, Lord. At Lord, we're praying, O Father God, na i-bless mo ang bawat isa, Lord God, na nandito ngayon, Lord, and even, Lord, sa mensahe, Lord God, sa umagang ito, Lord, na iparating mo, Lord God, sa bawat isa, Lord God, na we're praying, Lord God, for the new strength, Lord God, spiritual strength, Lord, and even, Lord God, na ma-refresh, Lord God, ang aming ang bawat isa, Lord God, through your words, Lord God, na ipaabot mo at iparating mo sa umagang ito, Lord. And Lord God, Jesus, we acknowledge that apart from you, O Lord, we are nothing, O Lord. At Lord God, sa umagang ito, Lord, dinadakila ka namin, pinapasalamatan ka namin, dahil ikaw ang Diyos, Lord God, na hindi nagbabago. Ikaw ang Diyos, Lord God, na mabuti sa amin, Lord God. And Lord God, on all these things, Lord God, we pray in the mighty name of Jesus. Amen and amen. Amen, yes. So, sa umagang ito, may verse po ako na isi-share, at ito po ay makikita natin sa Ecclesiastes verse 12, chapter 12, verse 13 to 14. So, basahin po natin, at sinabi dito ay, that's the whole story. Here now is my final conclusion. So fear God and obey His commands, for this is everyone's duty. Verse 14. God will judge us for everything we do, including every secret thing, whether good or bad. So, alam natin mga kapatid na ang Book of Ecclesiastes, ang author po dito is si Solomon. So, sinastadihan ni Solomon kung ano po yung purpose and meaning sa life. So, ito po yung nagiging conclusion niya. Ang sabi niya dito is, fear God and obey His commands, for this is everyone's duty. So, ang fear na sinasabi po dito is hindi po yung fear na nangangatog ka dahil sa takot, or dahil sa mga masasamang tao, or sa probinsya natatakot ka sa mga aswang or sa multo, mga ganun. Hindi po ganun yung fear na ibig sabihin dito. Ang ibig pong sabihin dito, fear God, is to honor Him, to glorify Him, and to worship Him. So, matatakot ka na gumagawa ng kasalanan dahil ayaw ng Panginoon na mamuhay po tayo sa kasalanan. So, let's continue po sa ating verse 14. Sabi dito na God will judge us everything we do, including every secret thing, so whether good or bad. So, i-judge po tayo ng Panginoon kahit yung mga secret na bagay na ginagawa natin, kasi sa Panginoon wala pong natago, no? Lahat ay kitang-kita niya. So, all people will have to stand before God. So, lahat po tayo ay i-judge niya. So, hindi po natin gawin excuse yung pagiging unfair natin sa buhay, na hindi natin isipamuhay yung buhay natin na in a proper way. So we need to recognize
that sa ating effort ay hindi po natin ito magawa kung wala yung tulong ng Panginoon. At another thing is we have to put God first. So, i-center natin ang Panginoon sa ating mga buhay, in everything, kahit sa ating pamilya, sa ating mga trabaho, in everything, we have to put God first now. Hindi man bukas, hindi bukas, now. Dahil hindi po natin hawak yung buhay natin. So, ngayon ang right time na we have to put God in the center of everything. So, and also we have to understand na God will judge in every person's life, whether good or bad. So, ito po yung natin na i-judge tayo ng Panginoon. So, napaka-strengths po ng makikita natin sa ibang tao na nag-spend sila ng kanilang in-spend nila yung buhay nila in striving for joy na binigay naman ng Panginoon na free sa atin. So makikita natin na hinahanap nila yung joy in earthly things, na gumagastos sila ng malaki. But God give us joy free. So ito pa ay matatagpuan lamang natin sa kay Panginoong Yesus. So this time, kung mag-ask ako ng question, so have you committed your life to God? Committed ka ba yung buhay mo sa Panginoon? Kung hindi, kapatid, this is the right time. I-commit mo yung buhay mo sa Panginoon. And so, does your life measure to His standard? So, namumuhay ka ba according sa standard ng Panginoon? So, kung hindi man, ang word ng Panginoon sa umagang ito ay nag-challenge sa atin na we have to commit our lives to God. In order to have a purpose and meaning sa ating mga buhay, is we have to fear God. We have to obey His commands. Ito po yung purpose kung bakit nandito tayo sa mundong ito. So, kung ikaw man ay napifeel mo, nakita mo namuhay ka na parang nawalan ka ng pag-asa at miserably yung buhay mo at feel mo na wala kang purpose at meaning yung buhay mo. So this is the right time. And the Word of God encourages us na in order to have a purpose and meaning sa iyong buhay, you have to fear God. Amen. So tayo po ay manalangin. Oh yes, Lord. Hallelujah, Jesus. Hallelujah, oh God. O Diyos, salamat sa mga oras na ito, Lord God. Jesus, salamat sa mensahe mo, Lord, na pinabot mo sa amin, Lord. And Lord God, we pray, O Father, Lord God, na bigyan mo po kami, Lord God, ng puso, Lord God, na may pagkatakot sa iyo, O Diyos, na Lord God, sa aming mga buhay, Lord God, na we have to recognize, Lord God, that in order to have, Lord God, we have a meaning, Lord God, and purpose, Lord God, sa aming mga buhay, Lord God, na we have to fear, Lord God, sa iyo, O Father, Lord God, at magkaroon kami, Lord God, ng pag-obey, Lord God, sa iyong mga commands sa amin, Lord God, Jesus. Lord, give us a heart, Lord God, always, Lord, to fear you, Lord God, sa aming araw-araw, Lord God, na paglakad, Lord God, sa aming araw-araw na pamumuhay, Lord God, na hindi kami gumagawa ng mga kasalanan, Lord God, bagkus, Lord God, we have to fear, Lord God, sa paggawa, Lord God, ng mga bagay, Lord God, na hindi kaya-aya sa iyo, Lord. At Lord God, sa mga oras na ito, Lord God, dalangin namin, O Diyos, na tulungan mo po kami, Lord God, kung paano kami, Lord God, mamuhay, O Diyos, with according to your will, Lord God, and purpose, O Lord God, dahil sa aming effort, Lord God, hindi namin ito magawa, O Lord God, and we have to
Lord Jesus, we're praying, Father God, na bigyan mo po kami, Lord God, ng kalakasan, Lord God, sa bawat araw-araw namin ng paglakad, Lord God, together with you, Father, Lord God, Jesus. Lord God, thank you so much, Lord God, sa mensahe mo, Lord God, na pinaabot mo, Lord God, at pinaparating mo sa bawat isa, Lord God. And we're praying, Lord God, sa bawat isa na nandito ngayon, Lord God, na kung anong man, Lord God, ang kanilang mga hinanaing sa kanilang buhay, O Diyos. Kung namuhay man sila na miserable, O Diyos, feel nila na miserable, O Lord God, at walang purpose sa kanilang buhay, O Lord God. Lord, we pray, O Father, Lord God, Jesus, na bigyan mo sila, Lord God, ng kalakasan, Lord God, na ma-overcome nila itong lahat, Lord God, na let them realize, Lord God, let them know, Lord God, that you are a good God, Lord God, at ikaw, Diyos, ang mapagmahal na Diyos, Lord God, na nandyan ka lang, Lord God, at nagkikare, Lord God, sa bawat isa, Lord God, Jesus. And Lord God, salamat, Lord God, sa mga oras na ito, Lord God, na ikaw, O Diyos, ang kumikilos sa buhay ng bawat isa, Lord God. And thank you so much, Lord God. And Lord God, kung ano man, Lord God, ang kanilang mga pangangailangan, O Diyos, Lord, alam namin na ikaw, Lord God, ang magbigay ng solusyon sa lahat, O Diyos. And thank you so much, O Lord God, sa mga oras na ito, Lord God, tinataas ka namin, pinapasalamatan ka namin dahil ikaw ang Diyos na makapangyarihan sa lahat. And all these things, O Lord God, we pray in the mighty name of Jesus. Amen and amen. Amen. So, I hope na na-bless po kayo sa ating mensahe sa umagang ito. And before po natin ipanalangin ang ating mga prayer requests, so I encourage you to write down your prayer request. Kung nahiya man po kayo na magsulat na inyong mga prayer request, so I encourage you to write sa inyong mga sa ating comment section, sa isulat lang po ninyo ang inyong mga request, dahil po may mga prayer warriors po na magpe-pray sa inyong mga prayer request. So tayo po ay ipanalangin natin ang ating mga prayer request. Magandang umaga po sa ating lahat. Tayo na po ay dadako sa ating prayer request ng ating mga kapatiran na nangangailangan ng ating panalangin sa araw na ito. Hindi lang po ako mag-isa ang manalangin, kundi samahan niyo po ako para ipanalangin natin ang ating mga kapatid na nangangailangan ng panalangin. Tayo na po ay manalangin. Oh yes, hallelujah, 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 hallelujah. Father God, ikaw ang pinupurit, sinasambahan namin sa umagang ito. Father God, maraming salamat, Father God, for your grace. Maraming salamat for your mercy. Maraming salamat for your love. At maraming salamat, Father God, for everything that you've done into our lives, Father God. Father God, patawarin mo po kami, Father God, kung ano man ang mga nagawa namin na hindi kaaya-aya sa inyong harapan, Father God. Humihingi kami ng iyong kapatawaran, Father God. Father God, dinadalangin ko sa iyo si Brother Brainy, Father God. Bigyan mo siya ng wisdom, Father God, sa paghahanap ng kanyang trabaho, Father God. Father God, ikaw ang mag-open ng mga company, Father God, upang sa ganun makahanap siya ng trabaho, Father God. At pinapanalangin ko din ang kanyang nanay, Father God, na ikaw ang magbigay ng complete healing sa anumang sakit mayroon ng kanyang nanay, Father God. Hawakan mo, Father God, mula ulo hanggang talampakan, Father God. Father God, dinadalangin ko din si Sister Dalia, ang kanyang nanay, Father God, protection upon to her, Father God. Ikaw, Father God, ang mag-protect ng kanyang nanay, especially, Father God, sa mga panahon ito, Father God, sa panahon ng pandemic, Father God. At Father God, at ang kanyang buong pamilya sa Pilipinas, Father God, ikaw ang mag-protect sa kanila, Father God. Your protection upon to them, Father God. At Father God, dinadalangin ko din si Sis Jeanette, Father God, na magkaroon ng peace at forgiveness ng kanilang pamilya, Father God. Father God, ikaw, Father God, ang humipo, Father God, ng mga puso ng member ng pamilya ni Sis Jeanette, Father God. Father God, bigyan mo sila ng love ng bawat isa. Bigyan mo, Father God, ng unity ng bawat isa sa pamilya ni Sis Jeanette, Father God. Father God, dinadalangin ko din, Father God, si Sis Olive, Father God, ang kanyang nanay, Del, sa pananakit ng paa. Father God, ikaw ang humipo, Father God, sa paa ng nanay ni Sister Del upang sa ganun
ganon makalakad siya ng maayos, Father God. At Father God, yung plano na magkabahay sina Sis Olive, Father God, your provision upon to them, Father God. Father God, ikaw, Father God, ang magbigay sa kanila ng wisdom sa mga plano nila na magkabahay, Father God, at your guidance upon to them, Father God, upang sa ganun lahat, Father God, ng mga plano nila, Father God, ito ay kanilang makakamit, Father God. At Father God, dinadalangin ko din si Sis Elvira, Father God, ang kanyang asawa, Father God, na lahat ng kanyang mga resulta ay magiging negative, Father God, and especially sa kanyang MRI, Father God. Father God, alam namin na ikaw ang hahawak sa asawa ni Sister Elvira, Father God. At Father God, yung buong pamilya ni Sister Elvira ay protection upon to them, Father God. Father God, ikaw ang mag-protect sa kanyang pamilya, Father God. Father God, ikaw ang maglayo sa kanila sa anumang kapahamakan, anumang sakit, Father God. Father God, dinadalangin ko din si Sister Winnie, Father God, para sa kanyang anak na si Jocelyn, Father God. Father God, a divine healing, Father God, for Sister Jocelyn, Father God. Father God, ikaw ang mag-touch, Father God, sa mula ulo hanggang talampakan kay Sister Jocelyn, Father God. Father God, ikaw ang hawak sa buhay ni Sister Jocelyn, Father God. Father God, nothing is impossible to you, Father God. At Father God, ikaw ang mag-provide, Father God, ng pangangailangan ni Sister Jocelyn, Father God, especially sa kanyang treatment, your provision upon to Sister Jocelyn, Father God. At Father God, dinadalangin din namin si Sis Manilyn, Father God, healing sa pananakit ng kanyang katawan, Father God. Father God, kung saan mang parte ng kanyang katawan na masakit, Father God, ikaw ang humipo, Father God. Let your divine hand, Father God, na magpagaling kay Sister Manilyn, Father God, upang sa ganun maalis ang kanyang pananakit sa kanyang katawan at guidance upon to her, Father God. Kung ano man ang mga plano niya sa buhay, ikaw ang mag-guide sa kanya, Father God. At Father God, dinadalangin ko din si Sister Arvar, Father God, na bigyan mo siya ng peace at joy sa kanyang puso, Father God. Father God, alam namin, Father God, na lahat ng mga ito'y iyong ibibigay, Father God, especially, Father God, kay Sis Alvar, Father God, na siyang nangangailangan ng kapayapaan at joy sa kanyang puso, Father God. Alisin mo ang kanyang hinanakit, kung mayroon mang hinanakit sa kanyang puso, alisin mo, Father God. Ito ay palitan mo ng peace at joy, Father God. At Father God, dinadalangin ko din ang kanyang anak, Father God, a complete healing sa kanyang anak na kung anumang sakit mayroon siya, Father God, ikaw, Father God, ang magpagaling sa anak ni Sis Alvar, Father God. At Father God, dinadalangin ko din si Sis Rosita, Father God, a miracle healing sa kanyang asawa, Father God. Father God, ikaw, Father God, ang siyang humipo sa buong katawan ng kanyang asawa, Father God. Ikaw ang magpagaling sa asawa ni Sis Rosita, Father God. At Father God, dinadalangin ko din a provision, Father God, sa buong pamilya ni Sis Rosita, Father God. Father God, you are our great provider, Father God. Ikaw, Father God, ang magbigay sa kanila ng kanilang pangangailangan sa kanilang pang-araw-araw na pamumuhay, Father God. At Father God, dinadalangin ko din si Sis Nene, Father God, a protection upon to her, especially sa kanyang trabaho. Ikaw, Father God, ang mag-protect sa araw-araw na kanyang trabaho, Father God. At Father God, ikaw ang mag-provide ng kanyang pangangailangan, Father God, sa kanyang pang-araw-araw, Father God. Father God, ikaw ang mag-provide sa lahat ng pangangailangan ni Sis Nene, Father God. Father God, dinadalangin ko din si Sis Camela, Father God, na Father God, itouch mo ang puso, Father God, ng amo niya upang sa ganun ibigay na ang kanyang buong sahod, Father God. Father God, ikaw ang mag-touch ng puso ng kanyang amo, Father God. At Father God, ikaw din ang mag-provide sa kanya, Father. Ikaw ang
mag-protect sa kanya, Father God, at ikaw, Father God, ang mag-provide ng mga kailangan ng kanyang pamilya, Father God. Your protection and provision, Father God, upon to the family of Sis Carmela, Father God. Father God, dinadalangin ko din, Father God, si Beth, Father God, at complete healing sa kanyang kapatid, Father God, at protection and provision, Father God. Father God, ikaw, Father God, ang siyang humipo, Father God, sa kapatid ni Mrs. Beth, Father God, kung anumang sakit mayroon siya, Father God, at your protection, especially sa pandemic, Father God, ikaw ang mag-protect sa kanila, Father God, at provision para sa kanila, Father God, ikaw mag-provide sa kanila for their daily needs, Father God. At Father God, dinadalangin ko din si Sis Joby, Father God, a protection sa kanyang trabaho, Father God. Father God, ikaw, Father God, ang mag-protect sa kanyang trabaho, sa kanyang araw-araw na trabaho. Your protection upon to her, Father God. Father God, ikaw, Father God, ang mag-protect, Father God. Father God, alam namin, Father God, na hindi pa namin hinihingi ang aming mga panalangin, but Father God, you know our heart and minds, Father God. Father God, ikaw, Father God, ang siyang sumagot, Father God, sa lahat ng mga panalangin ng aming mga kapatiran, Father God. Father God, binabalik ko sa iyo ang papuri at pagsamba at pasasalamat at pagmamahal sa matamis na pangalan ni Jesus. Amen, amen, and amen. Amen. So before po tayo magtatapos sa umagang ito, I encourage you to join po sa ating Isya Dasal. Ito po ay Monday to Saturday, every 5:30 AM ang start po. And so please join po. And of course, meron din po tayong, of course, Middle East and Europe Dasal po. Every 9 PM Middle East time. And sa ating mga intercessory prayer, sa Asia is 9 PM po, at sa Middle East naman ay 8:30 AM. So, I encourage you to join sa ating intercessory prayer. At sa this coming month na po, sa March, ay ating Dialic Week. So, I hope kita-kita po tayo sa ating Dialic Week. Ito po ay, ang theme po natin ay patience. So, ito po ay sa March 25 to 29. So, kita-kits po tayo, and I encourage you to join din po sa ating online worship. Ito po ay every Sunday at 6 AM po. Please join po sa ating online worship. So, please like and share sa ating Facebook page, Life Voice Journey, and subscribe and follow na din po sa ating YouTube and Instagram. So, kung mayroon po kayong nais po ninyong mag-share ng inyong mga testimony, so huwag po kayong mahiya. So, please share your testimony para maka-bless din po kayo ng iba. So, meron tayong basic steps to your new faith journey. Ito po ay for the new believers, no? So, kung gusto nyong mag-lalago pa at gusto nyong makilala ng gusto ang ating Panginoong Hesus, so please register po na sa ating course online. Ito po ay free online course. So please i-search lang po ninyo ang ating link, no, sa ating mga videos. So basic steps to your new faith journey. So of course, ating mga connecting lives, kung saan man pong lugar kayo naroon, so please approach lang po para ma-connect po kayo, at pwede kayo makapag ask ng inyong mga prayer request, at para maipag-pray na din po kayo. So I hope na na-bless po kayo sa umagang ito, at magkikita din po tayo sa uli sa ating prayer intercessory. So God bless po everyone. Bye-bye. God bless.